Pepsi Paloma. Kamakailan ay naging kontrobersyal ang pangalang Pepsi Paloma dahil sa dalawang dahilan. Una, dahil sa pelikulang ginawa ng isang baguhang direktor na may titulong The Rapist of Pepsi Paloma. Pangalawa, dahil sa pagsasampa ng kaso ng isang sikat na TV host dahil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan dito sa pelikulang ginagawa ng direktor na may pamagat ngang The Rapist of Pepsi Paloma. Pero ang tanong, sino nga ba talaga si Pepsi Paloma? 40 taon na ang nakakaraan simula nang ipakilala si Pepsi Paloma bilang isa sa mga soft drink beauties noong dekada 80. Kasamahan niya at kaibigan si Sarsi Emanuel, Coca Nicolas, at yung dapat sana ay tatawaging Mirinda Manibog ngunit mas piniling pangalanan na Myra Manibog. Si Pepsi Paloma ay Delia Duenas Smith sa totoong buhay. Ipinanganak noong July 17, 1966. Ang kanyang ina ay si Lydia Duenas na taga Northern Samar at ang kanyang ama ay isang Amerikano na may pangalang Kenneth Smith. Bata pa siya nung sinasabing iniwan siya ng kanilang Amerikanong ama na nagpunta ng Amerika at nawalan na sila ng koneksyon. 14 years old siya nung siya ay matuklasan ng isang talent scout na ang pangalan ay Tita Esther at dinala siya sa isang controversial din na talent manager na si Ray De La Cruz noong 1980. At noong 1981, siya ay ipinakilala sa isang pelikulang may pamagat na Brown Emanuel. Doon na siya binigyan ng stage name na Pepsi Paloma. At doon na nga siya nakilala bilang isa sa mga soft drink beauties. Pero noong taong May 31, 1985, nabulaga ang buong sambayanan ng malathala sa mga pahayagan na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti ng kanyang sarili itong si Pepsi Paloma. Ang sinasabing dahilan dahil sa matinding depresyon, problema sa pamilya, problema sa karelasyon, problemang pinansyal, dahil 4 na taon mula nung siya ay maipakilala bilang Pepsi Paloma, ay unti-unti nang lumalamlam ang kanyang karir bilang artista at nagsimula na nga magkaroon ng problema pinansyal. Ang mga pelikulang nagawa niya ay Brown Emanuel noong 1981, The Victim noong 1982, Virgin People noong 1983, Snake Sister noong 1984, Naked Island 1984, Matukso Kaya ang Anghel 1984 at Room 69 noong 1985 bago siya magpakamatay. Ayon sa direktor na gumawa ng The Rapist of Pepsi Paloma, ay tapos na ang pelikula at ipapalabas ngayong Pebrero 2025 sa mga sinihan dito sa Pilipinas at maging sa international at maging sa online. Abangan na lang natin kung ano ba ang sinasaad ng kwento ng The Rapist of Pepsi Paloma.